fulfillment, yan, yung purpose, yung meaning, di naman actually kailangan makuha sa trabaho, sa job. Diba? I think in one of our previous episodes, na differentiate na natin yan eh. Ang job, something that pays you. So, diba? So, it's not always the case na nagiging career siya na talagang nagbibigay ng meaning and purpose to your existence. So, you can always find it somewhere else. Hello everybody, welcome to another episode of Sistering with Mel and Lynn. Hi Lynn! Today, we are going to talk about being stuck in a job you hate. Oh, I'm sure maraming makaka-relate dito, and at one point in my career, ako na-feel ko rin. Yeah, ako din naman. Actually, may share akong story regarding this eh. Kasi when I was still in corporate, hindi ko nasasabihin kung saan company, but I had a supervisor na meron siyang mantra na actually na-adapt na rin ng mga ibang office mates ko na every time they hate the boss or may nangyari, they hate the culture of the company, mga ganyan yung system. Ang palagi nilang nire-remind sa sarili nila is ang hindi makatiis, umalis. Ang hindi makaalis, magtiis. Tama na. Actually, nung narinig ko yon at that time, kasi I was in my 20s, so, syempre, di ba, hindi pa ako masyadong aware sa mga ganyan. Parang naisip ko, it's so unfair, it's not right, parang aalis ako dito, hindi ko to titiisin, yung ganon. Pero at the same time, I felt sad for those who have been there in the company for longer than I was. Kasi, syempre, di ba, they're just trying to make an honest living. Tapos, parang, ang sinasabi sa kanila is, magtiis kayo. Parang hindi na to mag-i-improve. Ito na to. Parang ganon. Di ba? So, paano yung mga nandun na may mga pinapaaral or nagbabayad ng mga bills, mortgages, di ba, na hindi naman agad-agad, kagaya ko na pwede magdesisyon na aalis ako dito. Yung ganon. Suck it up lang ang dating. Yeah. Pero now that I'm older and hopefully wiser, na-realize ko na hindi naman pala mali yung supervisor ko sa sinabi niya. Parang that's how it is eh. Kung hindi ka talaga, true. Tama lang. diba, kung hindi mo na talaga matiis yung work mo, pwede ka naman umalis. Or kung hindi ka naman nga makaalis, kasi nga wala kang ibang pagkakakitaan niya for many reasons, kailangan mong tiisin. Yeah, so, yun. Tama naman yan. So, well, ganun talaga. Either way, you have to do something about it. Yes. O sige, i-ano natin sila sa dalawang group. Yung una, yung hindi na talaga makatiis at gustong-gusto nang umalis. Okay. And then yung isa naman, yung hindi naman siya makaalis, pero carry niya pang magtiis. Yung hindi naman siya, di ba? Yung hindi naman niya super hate na hate. Sige, yung una muna, yung talagang hindi na siya makatiis. Ano yung mga dapat niyang gawin? Mag-ipon. Mag-ipon talaga hanggat kaya. Hanggat nakakapagtiis ka pa, hanggat sumusweldo ka pa, mag-ipon ka. Kasi any change, any shift sa career, whether mag-freelance ka or kahit nalilipat ka lang sa higher paying job na parehas lang, it requires money, it requires time, it requires effort, basta kailangan mo ng pera. Yun yung importante, extra na pera, yung hindi siya nakalaan sa pambayad ng bill, sa pambayad ng pambili ng groceries, pampamasahe, hindi ganun. May ipon ka talaga, may savings. So, yun ang dapat mong unahin. Parang ano siya, no? Parang pwede mo siyang tawaging transition fund para habang nagta-transition ka dun sa next job or sa business na itatayo mo, parang yun yung cushion mo. Yes, diba? Para hindi ka naman... Binambala mo talaga. Kailangan mo. Yeah. Okay. O sige. And then, let's say, may ipon na ako or habang nag-iipon ako, what else should I do? Yeah, depende. Una, depende sa gusto mo. Like, parang gusto mo bang lumipat sa high-paying job? Or na parang gusto mo pa rin maging empleyado pero gusto mo lang yung better ang work situation? So, pag ganon,
start looking for the job that you like, di ba? The better, the greener opportunity. Pero that entails extra time, extra effort for you. Kasi maghahanap ka, mag-apply ka, magpapa-interview ka, mag-exam ka, things like that, no? So, ngayon naman siguro, mas maraming online na lang. So, Yeah. better yon. Hindi unlike before na talagang kailangan mong pumunta sa office and all. Yeah. So, so it was harder before. Pero ngayon, kailangan mo pa rin mag-update ka ng CV mo, ng resume mo, 'di ba? Kasi magaganyan ka kung ano man yung tina-target mo na job. Ngayon, kung mag-freelance ka naman and sa tingin mo it requires a certain level of skills or competency, so kailangan mag-aaral ka. 'Di ba? Mag-practice, ganyan, or earn certificates. So, kailangan extra effort talaga. So, dodoble yung effort mo. Kasi, hindi naman tama. Kahit paggaano natin kahit yung job natin, kailangan, gawin naman natin, magtrabaho pa rin tayo, di ba? Yeah. Nagtatrabaho pa rin tayo. So, doble yung effort. Maggagawa ka ng extra na meron kang, sure ka, committed ka na effort ako ng extra effort. I will exert more effort in looking for the job and all, researching or enhancing my skills in preparation. Kung business naman, o dapat iniisip mo na kung ano yung business mo, pinag-aaralan mo na, ganyan. Ginagawa mo na yung mga kaya mong gawin while you are still employed. Diba? Yeah. So, yun yung mga So, wag mag-resign agad. Kailangan, before ka mag-resign dun sa job that you hate, siguraduhin na may kapalit na. Diba? Yes, oo. Kasi, especially yan, kapag job din ulit, make sure na may job offer na talaga signed, yung talagang commitment na, hindi yung, this is your final interview, we will get back to you for your next schedule or for your medical exams, tapos magre-resign ka na agad. Wag muna, wag ganun. Kasi, excited ka syempre. Oo, kasi pwedeng hindi pa yun matuloy. Unless may pinanghawakan ka na talaga na meron ka ng date kung kailan ka papasok ulit. Or pwede ka mag-fail sa medical exams. Kasi iba-iba yan eh. Yeah. Like, in a different industry, may ibang klaseng criteria sila. Hindi lahat fit to work to all types of industry. So, ganon. May mga, kung nasa borderline ka ng ganitong klaseng sickness, importante yan dito sa, let's say, to make it more concrete, sa food industry ka, pagka may mga borderline ang sugar mo, ganyan, yung sugar level, ganyan, hindi ka preferred or hindi ka i-consider. Kasi alam nila na mag-worse yan. Lalo na kapag ang trabaho mo is titikim ka ng food or you're part of the operations, ganyan. So, syempre, it's also a moral obligation of the employer na alam mo na eh. So, wag mo nang ituloy kasi mas makaka-apekto ng health nila. So, kahit pa sabihin mo sa iba naman, okay lang yon, ganyan. So, kaya wag pag sinabing may medical, schedule ka na for medical exam, tapos ka na sa lahat ng mga interview and all, hindi yon. That's not a guarantee. Ang guarantee talaga may signed job offer at meron ka ng date kung kailan ka magsa-start. Then that's the time for you to really say na, okay, I'm quitting this job so that it's just doing it intelligently. Wag masyadong emotional kasi ikaw din yung ikaw ang magiging mas kawawa. Mas 'di ba, on the losing end. Yeah. Halimbawa, gusto ko mag-resign, I hate my job, pero hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin after. Ayoko na mag-apply na yung sa same industry, pero hindi ko rin alam kung gusto ko bang, parang medyo gusto ko yata mag-business or pwede rin ako mag-freelance, pero Wala yung pang mga taong gano'n na hindi sure, hindi Wala pang sure plan. kung ano yung gusto. Damihan Paano lang ng naman ipon. Dapat lang madaming ipon. Kasi, naiintindihan ko rin naman, it's very stressful to be in a situation na hindi mo talaga gusto. 'Di ba? Like parang, kung nasa ganun na, hindi affects your health already, yung parang hindi mo na talaga kaya, and make sure lang na handa ka magtipid at
meron kang enough na money. Kasi kahit Yeah. gano'ng kadami yan, kailangan mo siyang tipirin. Kasi hindi mo alam kung kailan mo maiisip kung saan ka lilipat or kung saan ka matatanggap, kung saan ka mag-apply. And also, please do consider yung situation mo. Like, single ka ba? May umaasa ba Yeah. sa'yo? Meron ka bang pinapaaral na kapatid or anak or 'di ba parang or may nanay ka ba or parent ka ba na nakadepende sa dahil 'di ba Yes. hindi naman ganoon ka ganda ang like parang pension or whatever basta parang ganoon 'di ba ganoon naman yung family culture natin dito so normal yon so dapat isama mo yon i-factor in mo yon Yeah. sa ipon mo sa decision mo, 'di ba? Baka naman kaya pang tiisin habang iniisip mo rin. Also, in that way, you're not just doing it intelligently, like what you've said before, but you're also doing it responsibly, di ba? Oo, oo. Kasi mahirap din talaga yung ganyan na basta ka na lang aalis, 'di ba? Just Yeah. because na Bugso ng damdamin. yes, oo, na-hurt ka, Yeah. ganyan. O sige, para naman dun sa mga carry pa naman na makapagtiis-tiis, tapos hindi na sila makaalis kasi let's say for example, una, hindi naman nila super hate yung job. So, kaya pang tiisin. Kaya lang, ang reason lang nila kung ba't hindi sila totally happy is because hindi sila maka-feel ng sense of purpose or meaning dun sa current job nila. Yung fulfillment, yan, yung purpose, yung meaning, di naman actually kailangan makuha sa trabaho, sa job. 'Di ba? I think in one of our previous episodes, na differentiate na natin yan eh. Ang job, something that pays you. So, 'di ba? So, it's not always the case na nagiging career siya na talagang nagbibigay ng meaning and purpose to your existence. So, you can always find it somewhere else. Like, mag-volunteer sa community, sa church, sa different organizations. So, and minsan nga, even yung groups and cooperative within the company, pwede kang kumbaga, maging active doon and find your, 'di ba, contribution more valuable doon. Habang nagtatrabaho ka rin kasi okay lang naman parang kaya mo namang tiisin yung work 'di ba? Parang gusto Yeah. mo lang ng additional purpose or meaning to your daily existence, 'di ba? So yun, Yeah. pwedeng maghanap ng gano'n, ng gano'ng klase. And ako as an employer already, this is something na lagi ko ring sinishare na yung mga and this is backed up by personal na data namin sa office na yung mga may volunteer work or may mga community service, they are high performers than those who are not involved in any volunteer group or community na ano. So yun, kaya ako as an employer, I support that. I don't encourage kasi iba yun eh. Mahirap i-encourage. Pero pag meron, it's a plus for me. And then, sinusupport ko yun. Like, whenever they say that we have something for this, like for the church, we have an activity for this, and hindi naman talaga very critical, I allow them to, I excuse them, or sige, go ahead, ganyan, or I take cover, kino-cover ko yung post nila for that particular day, or okay lang, sige, no problem. Hindi siya issue sa akin. Kasi nga, mas high performers sila than those who don't have any affiliations or volunteer work. Yeah. Ang galing, no? Kasi siguro rin yung sense of fulfillment and meaning na nakukuha nila dun sa volunteer work or dun sa other activities nila, nadadala nila din sa office. Kasi rin at saka yung mindset nila na, basta ito magtatrabaho ako ng maayos, and then yung hinahanap ko naman na sense of fulfillment, nakukuha ko naman siya doon nga sa mga volunteer work ko. Unlike siguro yung isang employee na ito na lahat dito ko kinukuha lahat. Yung pera, dito ko rin hinahanap yung fulfillment, di ba, yung meaning. So siguro yun, no? Kaya mas high performer sila. Correct. Kasi ano naman we also have to
parang wag masyadong ideal yung tingin natin sa trabaho. Swerte na tayo kung tingin natin or kung nahanap na natin na yung sense of fulfillment dun sa trabaho natin. Then good Yes. yon. Oo. That's swerte ka. Oo. Swerte ka talaga doon. Pero hindi laging kailangan. It's not a requirement. You can always find it somewhere else. Pwede rin namang sa pamilya mo yun na nahahanap, di ba? So, mag-clock out ka na after 8 hours and then, di ba, magsilbi sa pamilya na maayos and then, hindi naman kailangan kasing lahat, buhos sa lahat ng it has to be in perfect integration and balance. Yeah, and tama ka eh. Very rare that you will find that job where you can find fulfillment talaga or meaning. You have to, I think mas more of you have to create it for yourself. Yes. Kaya nga yung iba talagang hindi talaga sila magiging masaya as an employee. Talagang yung iba nag-entrepreneur, nag-freelance, kasi mas dun talaga nila nakukuha. Nade-design kasi nila yung life din nila eh. 'Di ba? Around the endeavor or around the business, kung anong klaseng business, 'di ba? Kaya siguro mas meaningful para sa kanila. Correct. Also, isa pa, kung nakakapagtiis-tiis ka pa naman dun sa job mo, it will also help if you will have a hobby na ginagawa, 'di ba? Para enjoy ka rin naman, para hindi mo naman maisip or ma-feel na life is all about the daily grind, about your job, 'di ba? Meron kang ibang pinagkakaabalahan na nag-e-enjoy ka. Correct. So yun, hobby siguro will also help. Yes. Tsaka 'di ba, yun, maging creative ka doon. Hindi naman kung ang work mo parang masyadong technical, 'di ba? Iba naman yun. So it diversifies your focus and then makes you feel better, 'di ba? Yun nga yung working on your creativity. So good yun. Good mo rin yung may hobby ka. Yeah. And also yung isang type ng mga tao na nandun sa category na nakakapagtiis-tiis pa is yung mga malapit na rin umalis dun sa job, like yung mga magre-retire na or siguro magmamigrate na abroad, looking mga forward ganun. to something na big or different, 'di ba? Pero andyan na, malapit na 'yan, ganyan. So kaysa naman sa diba? At least I think easier for them. It's easier for them na magtiis to endure the job kasi may deadline eh. Pag alam mo kasing may deadline na ganito na lang, wow, 6 months na lang, matatapos na, mas kaya eh, di ba? Mas kaya mo na siyang i-endure. Kasi natatanaw mo na you can see the light at the end of the tunnel. Yeah. Hindi kagaya pag wala pa, parang ang kawalan pa siya, kadiliman pa yan. Yeah, ikaw ang magsiset ng deadline. Kasi pag magre-retire ka, 6 months na lang. Pero pag walang ganun na deadline, ikaw ang kailangan mag-set. That's why yung sinabi mo kanina na mag-ipon, pwedeng ganun na meron kang target amount. Pag nakaipon ako nito, yun na yung date ko na magre-resign ako. Or pag yun nga, meron akong bagong malilipatan or meron akong business na naitayo, that's the time. Yun na yung date na isa-set ko para makaalis na ako. Oo, tama. Okay, so yun ang take natin dito sa issue ng mga being stuck in a job you hate. We will invite some people who have successfully transitioned from being an employee to a freelancer or to a business owner or an entrepreneur para mas makapagbigay sila ng mga tips para dun sa mga nakikinig sa atin na gustong umalis dun sa work nila. Or just find more meaning and purpose in their life na parang feeling na kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap or hindi nila maidagdag habang nagtatrabaho sila. So, yan. Mag-invite tayo ng mga guests na magkukwento nung story nila kung paano nila nagawa yung transition and bakit happier sila ngayon at mas meaningful yung ginagawa nila. Correct. So, yun. Exciting. Okay, so I think that's it for today's episode. We hope you learned a few things that can help you feel better in your current situation. And don't worry, you'll figure it out. Kung feeling mo stuck ka,
just keep on doing small actions para makaalis ka, and you can eventually transition to whatever you want to be. Okay, so Yes. thank you again for spending your time with us, and we'll see you next week here on Sistering with Mel and Lynn. Bye! Bye!